Matapos nga na pumasa sa Kongreso ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, ACT Teacher Party List Representative Franz Castro, supalpal ang inabot mula kay Senate President Chis Escudero matapos nga na madaliin ang Senado ng agarang aksyonan ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. At bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag kakalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para maging updated sa mga nagbabagang balita. Matapos nga na maiakyat ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado, hinamon ni ACT Teacher Party List Representative Franz Castro si Senate President Chis Escudero ng agarang aksyon at madaliin ang paglilitis ng Senado sa ipinasang impeachment case ng House of Representatives laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi pinatulan naman ni Senate President Chis Escudero ang hamon ni Franz Castro dahil hindi dapat madaliin at dapat aralin at susundin ang legal na proseso sa isinampang impeachment ng mga miyembro ng Kamara kay Vice President Sara Duterte. At ayon pa nga sa pahayag ni Chis Escudero na hindi naman siguro makatarungan o tama na pagkatapos nilang upuan ito ng ilang buwan, biglang pupuwersahin, pipilitin at sasabihan kami ng sinumang galing sa Kamara na huy, bilisan nyo, aksyonan nyo. Na nakalimutan o sadyang nakalimutan ng House of Representatives ng grupo nila sino ito si Martin Romualdez at siyempre mga kanyang mga alagad. Nakalimutan nila sa pagmamadali na maisampa yung impeachment. Una, na-point out ko na yung articles of impeachment noon pa na himay-himay ko na wala talagang kalaman-laman, no? Pangalawa, yung pagkawala ng kalaman-laman ay makikita mo po yun sa paliwanag ni Congressman Joel Chua. Hindi siya komportable sa ibang mga nilagay na artikulo o reklamo. Ang reklamo na pinanindigan ni Chua, ni Congressman Chua ng Manila na tinatawag ni Isko na Chihuahua ay hindi daw siya alam yon. Ang alam na lang niya kabisado yung confidential fund, mga resibo doon. At saka umaasa siya doon sa pangatlong reklamo na nagsasabi na nagtipon ng kayamanan si Sara at hindi po ito nakalagay sa salin. So yan ang dalawa lang. 7 yung artikulo pero sabi ni Chua, 2 lang ang kanyang siyang komportable. Ganon din si Jinky Luistro, doon lang siya din nagtututok sa confidential fund. In other words, these are admissions, kung sa English pa, ay pag-aamin na hindi nila binasa ng maayos ang kanilang reklamo. So, okay? So, kung hindi nila binasa, ibig sabihin, yan po ay pag-aamin na madidismiss ang kaso nila. Bakit po? Kasi po, nakalagay po sa ating konstitusyon na ang lahat ng mga impeachment na reklamo, kagaya rin ng reklamo ka sa korte laban sa isang tao, may sisingiling kang utang, hindi tatanggapin ng korte ang reklamo mo kung hindi naka-verified, kung walang verification. Ano bang verification? Sa batas ng Supreme Court, ang verification po ay, ibig sabihin, yun po ay nabasa mo na ikaw nagreklamo at naintindihan mo ng buong-buo ang reklamo mo. At naintindihan mo at pinanumpaan mo na lahat ng sinabi mo ay totoo. Mga dokumentong binabanggit mo ay totoo. At ang ito ay may basihan kung hindi man yung mga dokumento ay kung hindi man original ay may certified true copies. So, based on records. So, kailangan nakalagay sa Supreme Court ang verification ngayon sa pinakabago na sinasampa mo ang kasong ito hindi para mangharas at sinusampaan mo na may merito. Yan dalawang yan dinodugtong. So, ngayon kung babasahin natin ang rules of procedure ng House of Representatives, ay tingnan natin kung paano ipapakita ko sa iyo procedure ng House of Representatives para magsampa ng reklamo. O ito, babasahin ninyo, ipapakita ko sa screen.
Ito po yung House of Representatives impeachment procedure. Okay. So ito, palaking ko filing and referral of verified complaints. A verified complaint for impeachment by a member of the House or by any citizen upon a resolution of endorsement by any member thereof shall be filed with the office of the Secretary General and immediately referred to the Speaker. An impeachment complaint is verified by an affidavit. Verified. Ibig sabihin na sa Tagalog ay nabiripika mo na talagang totoo ang lahat ng reklamo ng sa kasulatan. Alam mo, nabasa mo at intindido mo o naintindihan mo at ang lahat ng binabanggit doon ay totoo at ang lahat ng mga ebidensya binabanggit ay totoo at sinisertipika mo na hindi yan pangharas, pang-imbento na kaso at sinisertipika mo na iyan ay may merito. Yan po sinasabi ng verification. Tapos sinasabi pa to sa third paragraph ng batas ng House of Representatives. An impeachment complaint required to be verified which contains a verification based on open quote, information and belief, close quote, or upon knowledge of open quote, knowledge, information, belief, close quote, or lacks proper verification shall be treated as an unsigned impeachment complaint. So kung hindi siya pirmado, hindi siya ma-treat, hindi siya tatanggapin na bilang isang reklamo. So pagkatapos ito, kung matanggapan, the Speaker shall have it included in the order of business within 10 session days from receipt. It shall then be referred to the Committee on Justice. Ang sa kanila, ginawa nila, diretso na, no? So, kahit na diretso, kailangan pa rin na verified kasi inuutos ng ating konstitusyon. Ang konstitusyon natin nagsasabi na verified ang reklamo. So, yan ang ibig pong sabihin ng verified. Kailangan na verify ng nagreklamo ang reklamo niya. Ibig sabihin na verify ka sa kahulugan ng sa ilalim ng batas ng Supreme Court, kailangan po ay ito ay nabasa mo, naintindihan mo. Pagkatapos ay ito po ay iyong sinasumpaan na hindi pangharas, hindi pang imbento lamang at ito may merito at ang lahat ng mga sinabi mo ito, ang mga dokumento mo, totoo. So, iyan po ang nakasaad sa verification na dapat sundin. So, ngayon, susuriin natin ang verification na sinampa nila ni Martin Romualdez. Titingnan natin. Ito na ngayon. Dito na magkaalam-alaman. Sinasabi ko lang dito ay talagang delikado. Isa lang masabi ko, delikado na gagamitin ng abogado ni Sara o di kaya ng Kongreso, ng Senado. Kasi busi nila yan. Sabi ng Section 3, Article 11 ng Constitution natin nagsasabi, Section 2 muna, the President, the Vice President, the members of the Supreme Court, the members of the Constitutional Commissions, and the Ombudsman may be removed from office on impeachment for and conviction of culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, or betrayal of public trust. All other public officers and employees may be removed from office as provided by law, but not by impeachment. Section 3. The House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. Section 3, number 1 yun, paragraph 1. Section 3, paragraph number 2. A verified complaint, ulitin ko lang, verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House of Representatives or by any citizen upon a resolution or endorsement by any member thereof, which shall be included in the order of business within 10 session days and referred to the proper committee within 3 session days thereafter. The committee, after hearing and by majority vote of all its members, shall submit its report to the House within 66 session days from such referral, together with the corresponding resolution. The resolution shall be calendared for consideration by the House within 10 session days from receipt thereof. A vote of at least 1/3 of all the members of the House shall be necessary either to affirm a favorable resolution with the articles of impeachment of the committee or override its contrary resolution. The vote of each member shall be recorded.
in case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least one-third. So kung nag-file ay, ang verified complaint pa rin kung one-third. Ang ginamit na ruta nila ni Romualdez ay itong pangatlong ruta, yung one-third na pirmahan ng tatlo. In case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least one-third of all the members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment and trial by the Senate shall forthwith. Ibig sabihin forthwith, kagad-agad, proceed. So, yan po ang sinasabi sa ating konstitusyon. Kailangan verified. So, ngayon ulitin ko, ano bang ibig sabihin ng verified? So, verified ay, ito po verified. Filing Section 3 ng Rule 2 ng initiating impeachment ng Rules of Impeachment ng House of Representatives ay nagsasabi. Section 3, filing and referral of verified complaints. A verified complaint for impeachment by a member of the House or by any citizen upon a resolution of endorsement by any member thereof shall be filed with the office of the Secretary General and immediately referred to the Speaker. Paragraph 2. An impeachment complaint is verified by an affidavit that the complainant has read the complaint and that the allegations therein are true and correct of his personal knowledge or based on authentic records. An impeachment complaint, sila mismo nagsabi batas mismo ng Kongreso ito, sinasabi, an impeachment complaint required to be verified which contains a verifications based on information and belief or upon knowledge, information and belief or lacks proper verification shall be treated as an unsigned complaint. And if it is treated as an unsigned complaint, ergo, hindi mo na pwede matreat as complaint. Okay? So, yan po ang ating ngayon. So, bago magpapatuloy, dalhin ko na kayo ngayon sa verification nila. Pero bago tayo dalhin sa verification, tingnan muna natin kung paano, ibig sabihin ang proseso po ganito. Ang verification, ayon sa kanila, ulitin ko sa rules of procedure nila, sa kanilang proseso, dito sa na sinasabi na manumpa sila ito. A verified complaint, sinabi sa Section 3. Ulitin ko lang, basahin ko ulit Section 3. First paragraph. A verified complaint for impeachment by a member of the House or by any citizen upon a resolution of endorsement by any member thereof shall be filed with the Office of Secretary General and immediately referred to. Okay. So, sinasabi pa rito na kailangan sumpaan mo sa harap ng Secretary General. So, paano mo sabihin ang sinumpaan? So, ibig sabihin, pag sinumpaan, ay kailangan po na ang lahat, ang bawat isa, ito basahin natin, Section 14, Rule 4, Verified Complaint Resolution by one-third members. Ito sinasabi. Kung dito sila dadaan kasi ito ginamit nila, at least one-third of the members of the House of Representatives. Section 14, Rule 4, Endorsement of the Complaint Resolution to the Senate. A verified complaint resolution of impeachment filed by at least, na hindi bababa sa one-third of all the members of the House shall constitute the articles of impeachment. And in this case, the verified complaint shall be endorsed to the Senate in the same manner as an approved bill of the House. The complaint resolution at the time of filing be verified and sworn to before the Secretary General by each of the members. Ibig sabihin, by each of the members, kailangan ay nakaharap sila sa Secretary General na si Reginald Velasco. So, ano ang sinasabi ni Reginald Velasco dito? Ito pa, nag-direct pa sila kung anong laman ng kanilang panunumpa. The contents of the verification shall be as follows. We, after being sworn in accordance with law, depose and state that we are the complainants in the above entitled complaint resolution of impeachment, that we have caused the said complaint or resolution to be prepared and have read the contents thereof, and that the allegations therein are true of our knowledge and belief on the basis of our reading and appreciation of documents and other
records pertinent thereto. Okay? So, iyan ang sinabi. So, ngayon, hanapin natin, tingnan natin muna ngayon ang mga pirma ng mga congressmen. Isa-isahin natin bago natin usisain yung kanilang ang kanilang pinirmahan, ang kanilang verification. So, ito po, isa-isahin natin yung pinirmahan ng mga ng congressmen. So, number 1. Ayan. Number 1 to 20. Ayan ang pirma, number 1 to 20. Number 1, Ferdinand A. Marcos sa 1st District, Ilocos Norte. Siya pinakaunang pumirma. Sunod si Aurelio Dong Gonzales. Okay? Ng 3rd District ng Pampanga. Sunod si Manuel Jose M. Dalipi, yung majority floor leader ng House na sa 2nd District ng Zamboanga City. So, ang number 4 na pumirma, si Jorden Jesus M. Romualdo, Lone District ng Camiguin. So, Mindanao ito. Mindanao rin si Dalipi. So, David Katam Siyay Suarez. David Katam Suarez pa, JJ Suarez pa ito. Ito yung congressman na nagmamayabang pero mga kalsada sa Quezon, butas-butas. Si congressman, butas-butas. 2nd District, Quezon. Tapos si Jefferson Kunghon ng 1st District ng Zambales. Pumirma, no? Si Ana Villarida, mahaba nito kung basahin ko pa. Si Ana Villarda Suarez, aluna, asawa ni JJ Suarez. Pero mo may political, may family dynasty sa doon sa Quezon province. Nako. So yan, no? Inisa-isa yan. Magpumirma sila, may pangalan, sinulat nila, may pangalan ng kung anong distrito sila, o kung party list, tapos may pirma. Kagaya ito kay Yeda Romualdez, Tingog, party list yan, tapos may pirma ni Yeda. So, unang tanong dyan ay, totoo ba mga pirma ito? So, I suppose so, totoong pirma nila yan. So, pangalawang natin. Pakita ko na mga pangalawang page. Pangalawang page. Yung pangalawang page, yun ang pangalawang may pirma. Okay. Ito yan. From 21 hanggang dyan. Mabilisan lang ito. Pinakahuli dito, number 40, ang aming congressman, si Peter Miguel. Isang congressman namin doon sa South Cotabato. Andun din sino ba yung isa? Si Lumayag. Congressman Lumayag. Pumirma din. Anyway, dagdag ipakita ko pa. Hanggat sa dulo yan puntahan lang tayo sa dulo. Dulo nito. Yung dulo nito is si Martin Romualdez. So, ang alpha, si Ferdinand Marcos Jr. Ang omega, ang omega, si Ferdinand Romualdez Marcos. Ayan. Ito panghuli. Tingnan niyo yung panghuli. Ayan, Number 201, si Samir Tan ng 1st District ng Sulu. Si Ana York Bundok sa 4th District ng Pampanga. Sa Arayat ito. Pagkatapos, hindi Arayat, Candaba pala yan. So anyway, papunta dito sa baba. Si, 215. E. Martin G. Romualdez. Ano ibig sabihin ng E or F? Hindi ko maintindihan. Francis Martin ba? Hindi ko alam kung anong 1st District ng Leyte. So, yan ang nakalagay. So mga katabi niya dito, 3rd District ng Cotabato, si Maria Samantha Santos. Sino pang iba dito taga Bacolod, Greg Gasatano. Si Jocelyn Tolfo, na asawa ni Rapi Tolfo, AXIS, pumirma. Katabi-katabi niya dito. Si George Bustos, na patrol party list. Kaklase ni Bantag to sa PNPA. So, yan So, yan nakita na ninyo. I-out ko na yan. Ang sunod, ang tanong ko, 215 sila. Imagine the situation. Paano mangyari yung 215 pumirma sa isang set ng papel, sunod-sunod? Paano sila mangyari ng 215 na numpa isa-isa kay Secretary General Reginald Velasco? Paano mangyari? Imposible mangyari, di ba? 215, isang sumpa, isa-isa tatanungin ni Reginald Velasco. Nagsumpa na yung ganun. So kung pag tinanong niya,
Anong itatanong niya? Itong sumpa na itatanong niya. Sa tanongin niya, do you swear that to tell the truth and nothing but the truth? Yes. Tapos, now, do you swear that you have read the impeachment complaint? Yes. Do you swear that you have read it? Yes. Do you swear that all the contents thereof are true and correct? Yes. Tapos, do you swear also that the documents identified therein are true and correct? Yes. Tapos, do you also swear that this was filed not for the purpose of harassing or to injure other parties or Sara Duterte? And tapos, do you swear that these are true of your own personal knowledge? Yan ang mga tanong. Ngayon, ang problema, isang sabihin natin 30 seconds yan. 30 seconds ang yes, tapos pirma. Ilan kaya segundo ang mag-uubos sa pagpirma?